Nakita na po ba sa malakas at masaya? Amen? Amen. Salitang pagbasa, ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2, sabay-sabay po tayo sa verse 8. Verse 1, I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at His appearing and His kingdom. Kayo po. Which the word which stands season out of season, reproof, rebuke, exhort with all long-suffering. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap in themselves teachers, having itching ears for. They shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. But watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. 6. For I am now ready to be offered, and time my departure is at hand. I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Verse 8, altogether ready, read. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord the righteous judge shall give me on that day, and not to me only, but to all them also that love His appearing. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po lahat ay umuko, pumiki, tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos sa langit, muli kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa inyong pong kabutihan at katapatan sa amin, na kami po ay inyo pong binago mo po ang aming pong buhay, na dati kami po ay walang pakialam sa inyong pong banal na salita, na dati hindi po namin kinahihiligan ang makinig ng inyong banal na salita. Hindi namin kinahihiligan dati ang sumamba, na sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan. Na dati kapag araw ng linggo, ang gusto namin ay mamasyal. Ang gusto namin kapag araw ng linggo ay nandun kami sa iba't ibang lugar upang kami po ay magsaya. Subalit ngayon, maaaring mainit ang panahon, maaaring nakakantok ang panahon po ngayon. Subalit kami po ay nandito sa inyong pong bahay sambahan, at willing pa rin po kami na makinig na inyong pong banal na salita. Patawad po kami, Ama, sa mga pagkukulang, mga kasalanan na gagawa laban sa iyo. Pakalinisin mo po kami, gawin mo po na kami po ay maging karapat-dapat sa paglilingkod po sa inyo. Banal na Espiritu, puspusin mo po kami pangunahan sa lahat ng aming gagawin. Muli, Ama, itago mo po ako sa inyong pong likuran. Dalangin ko po inyong pong pagkilos, paggawa sa aming kalagitnaan, at dalangin ko po na talagang gamitin mo po kami para sa inyong kaluwalhatian dito po sa bayan ng mataas na kahoy sa buong mundo. Dalangin po namin, patuloy po kayong magligtas, at nawa po, Panginoon, ang bawat makakapanginig ng inyong banal na salita, tanggapin ang aming Panginoon Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas, pagsisihan ang kasalanan. Tunay na binanggit mo po dito sa mga talata na aming pong binasa, na tunay na malapit na rin po ang inyong pong pagbabalik. Salamat po sa mga mensahe, nawa ito po itubing mo sa aming pong puso at isipan. Ito po yung aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Muli, isang magandang hapon po. So, verse 2 Timothy chapter 4, verse 8, verse 2, sabi po dito sa verse 2, Preach the Word. Ito po yung title ng mensahe this afternoon. Na kahit mainit, kahit nakakantok, preach the Word. Kahit kakaunti ang makikinig, preach the Word. So mga kapatid, mga minamahal, ang pangangaral po ng salita ng Diyos, ito po ay para sa ating lahat, hindi po para lang sa inyo, maging sa akin man po, ito po ay para sa akin din po ito. Mga kapatid, tunay na talaga ang mangaral ay sabi nga po dito sa verse 2, Preach the Word, be instant, in season, out of season. Wala po itong pinipiling panahon. Mainit man, umuulan man, tag-araw man, o tag-ginaw, tag-lamig, tag-ulan. So, preach the Word, be instant, in season, out of season. May makinig man o wala. Naranasan ko po na talagang nung nagsisimula po ang gawain dito sa mataas na kahoy, naranasan ko po mag-preach kahit walang umaten. At sinabi ko nga po
Na talaga sabi ko noon, tayo po'y tumayo. Sabi ko pa rin tayo, kahit ako'y nag-iisa, buksan po natin. So natin, ako naman nag-iisa. Diba? Buksan po natin ang ating mga Bible, magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. So naranasan ko po na talagang wala kahit isang umaten. Pero ganun pa man, ang sabi po ng salita ng Diyos, preach the word. So be instant in season, out of season. So mga kapatid, ang sabi po po dito, with all long suffering. Kaya ang pangangaral ng salita ng Diyos, ito po ay pagtitiis. At sa pangangaral po ng salita ng Diyos, sabi pa po dito sa verse 5, but watch thou in all things, endure affliction. So tiisin mo ang mga kapighatian o kalungkutan. So yan po ang pangangaral ng salita ng Diyos. At dito po ay sinulatan ni Pablo si Timothy. Pero wala pong pangako na Timothy, huwag kang tumigil sa pangangaral upang ikaw ay magkaroon ng magandang bahay. Wala pong pangakong ganon ang salita ng Diyos. Timothy, huwag kang tumigil sa pangangaral ng salita ng Diyos at magkakaroon ka ng kayamanan sa mundong ito. Wala pong pangakong ganon. So mga kapatid, mga minamahal, preach the word. Kailangan talagang ipangaral ang salita ng Diyos sapagkat alam naman natin 4,200 false religion ang mayroon sa buong mundo. Ganun po karami. Compare doon sa church na itinatag ng ating Panginoong Jesus. Isa lamang ang church na itinatag ng ating Panginoong Jesus. Compare mo doon sa 4,200 false religion. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang daming nadadaya, ang daming nai-scam. Kaya mga kapatid, ina-encourage po tayo ng salita ng Diyos na talagang ipangaral natin, ibahagi natin ang kaligtasan na ating tinanggap. Ibahagi natin ang katotohanan sapagkat napakarami nga pong false doctrine na nagkalat. So preach the word. Bakit kailangan ipangaral? So yun nga po yung isang dahilan na napakaraming false religion sa mundong ito. False doctrine, false teacher. So yun po yung isa sa mga dahilan. Bakit kailangan ipangaral? Huwag tumigil sa pangangaral. Mayroon mang makinig, mayroon mang sumunod o wala. Huwag titigil sa pangangaral ng salita ng Diyos. So isa po sa mga dahilan, kung babasahin po natin ang mga talata, beginning verse 3 and 4, ang sabi po ng verse 3, for that time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. Verse 4, and they shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables. Preach the word for them to be rooted. To be rooted, yun po yung isa sa mga dahilan upang ikaw at ako, tayong lahat, ay maging matibay, matatag sa salita ng Diyos, to be rooted in the Word of God. Ano po ba? To be rooted in the faith upang tayo po'y talagang tumibay, mag-ugat, lumalim sa ating pananampalataya. Marami sa mga Kristiyano ngayon ay hindi lumalalim ang kanilang pananampalataya. Tama po ba? Kaya mayroong mga Kristiyanong lulubog lilitaw, parang palitaw, islaw palitaw. So yun ang ibang Kristiyano, lulubog lilitaw. Bakit? Sapagkat mababaw ang kanilang pananampalataya, hindi rooted, hindi malalim. So to be rooted in faith, to be rooted in Christ, upang tayo po'y lumalim pa sa ating pagkakilala kay Kristo. Amen po ba? So, ang daming, yan, nakita ko sa YouTube, na talagang sinasabi nila, si Kristo daw ay hindi tunay na Diyos. Yan po yung makikita ninyo sa mga Facebook o sa YouTube, na talagang sila po'y naninindigan na si Kristo ay tao lamang. Mga kapatid, mga minamahal, kapag tayo ay nagpapaya sa ating pagsamba, pakikinig ng salita ng Diyos, nagpapaya tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos,
maaari tayong madaya. Amen po ba? So si Kristo ay tunay na Diyos. Si Kristo ay tunay na Diyos. Siya po ay 100% man and 100% God. At muli, lagi ko pong sinasabi, wala pong salita sa Bible na nagsasabing si Kristo ay hindi Diyos. Opo, mayroong salita patungkol sa pagiging tao ni Jesus Christ. Sapagkat siya'y mayroong buto, si Kristo'y mayroong dugo, si Kristo'y mayroong laman, si Kristo'y napagod, si Kristo'y nagutom. So talagang tao. Pero nandito rin po sa Bible na sinasabing si Kristo ay tunay na Diyos. Isa nga po matinding talata na dito sa Bible ay yung 1 John chapter 5 verse 20. And we know that the Son of God is come, that we are in Him, that is true, and we are in Him, diba? His Son, Jesus Christ, this is the true God and eternal life. Malinaw po sinabi po doon ni Apostol John, this is the true God and eternal life. So mga kapatid, mga minamahal, for us to be rooted, bakit kailangan na talagang ipangaral si Kristo? So sa ating mundo ngayon, na talagang maraming naniniwala na sila'y basta'y mabait, gumagawa ng mabuti, sila'y naniniwala sila'y palangit. So tingnan po natin ang ating pong Bible sa Matthew chapter 7. Kasi ang daming tao, mabait ako, sa langit ako pupunta. Walang problema sa pagiging mabait. Pero ang kaligtasan ay hindi sa pagiging mabait. Ang kaligtasan ay hindi sa mabubuting gawa. Malinaw po sinabi dito ng ating Panginoong Hesus sa Matthew chapter 7. Matthew chapter 7 verses 21, 22, and 23. Ang sabi po ng Panginoong Hesus, not everyone that saith unto me, Lord, hindi ang bawat isa na nagsasabi sa aking Panginoon, Panginoon, shall enter into the kingdom of heaven. So hindi lahat ng tumatawag kay Kristo sa ating Panginoong Hesus ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. At sabi ng Panginoong Hesus dito, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. So sinasabi ng iba at ng ibang mga sekta, ng ibang mga denomination, pastor, yan ha, malinaw sinabi dyan ni Kristo. Malinaw na sinabi dyan ng Panginoong Hesus, yung gumagawa ng kalooban ng Ama. Kaya ito yung kanilang doktrina, paggawa ng mabuti. Okay? Ang pagkakamali po nila, dito lamang po sila nag-base sa isang talata. Yun lamang ang kanilang pinasbasihan, yung isang talata. Ang pagkakamali po nila, hindi nila pinasa ang sunod na talata. Hindi nila pinasa. So, basahin muna natin yung kasunod na talata, yung verse 22 and 23. Ano ang sabi ng Panginoong Hesus dito sa verse 22? Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yon. Ito po yung great one throne judgment na. Lord, Lord, Panginoon, Panginoon, hindi baga kami nagsipanghula sa iyong pangalan at ang aming mga hula ay nagkatotoo. Tunay na nangyari ang aming hula. So mga kapatid, mga minamahal, ito po ay mabuting gawa. At sinabi pa nila, at sa iyong pangalan, kami ay nagpalayas ng mga dyablo, ng mga demonyo. So ito po ay mabuting gawa. Isang katuwaan ko kung ako'y makakapagpalayas ng evil spirit. Tama po ba? Masaya ba kayo kung kayo makakapagpalayas ng evil spirit? Tapos bibigyan kayo, ay dahil napalayas mo ang evil spirit sa aking anak, bibigyan kita ng 50,000. Wow! Diba? So kasi mabuting gawa yun. Ang tao kapag ginawan mo ng mabuti, tumatanaw ng utang na loob. So yan po ang mabuting gawa. And then sinabi po dito, and in thy name, sa pangalan mo ay kami gumawa pa ng mga himalang bagay, wonderful works. So ito po yung mga taong nagre-reklamo kay Kristo. Bakit kami nandito sa impyerno?
Di ba sa iyong pangalan kami nagsipamhula? Di ba sa iyong pangalan kami nagpalayas ng mga dyablo? Di ba sa iyong pangalan kami gumawa ng mga himala sa lupa? So nagre-reklamo sila. At ang sabi ng Panginoong Jesus dito sa verse 23, "And then will I profess unto them," aking sasabihin sa kanila, "Kailanman ay hindi ko kayo nakikilala. I never knew you." Kailanman hindi ko kayo nakikilala. "Depart from me," magsilayo kayo sa akin. Kayo na gumagawa ng katampalasanan. "Ye that work iniquity." Kayo na gumagawa ng masama. So mga kapatid, tinawag pa ng Panginoong Jesus na ang kanilang ginawang ito, katampalasanan. Na ang kanilang ginawang ito, kasamaan. "Ye that work iniquity." So ibig sabihin po mga kapatid, hindi sa mabuting gawa para mapunta sa langit. At yung "doeth the will of the Father" na tinutukoy dito ng ating Panginoon, which is in heaven, ito po yung pananampalataya. Ang supporting verse po ng verse 21 na ito ay yung John chapter 6 verse 40. John chapter 6 verse 40. Tingnan niyo po ano pong Bible at ilagay niyo na po yan diyan sa inyong mga Bible. Diyan sa tapat ng Matthew chapter 7 verse 21. Ilagay niyo na diyan yung John chapter 6 verse 40. Upang kung mayroon man kayo matagpuan na magtuturo sa inyo na sa pamamagitan ng gawa para mapunta sa langit, ay matandaan ninyo yung supporting verse po niyan, yung cross references. John chapter 6 verse 40. Nandiyan na po ba kayo? Say amen. So verse 40, sinabi po ng Panginoon Jesus dito, "And this is the will of Him." Ito yung kalooban niya na nagsugo sa akin that sent me, that everyone which seeth the Son, ang bawat isa na nakakakita sa anak, and believeth on Him, yung sumasampalataya sa akin kay Kristo. So yung sumasampalataya may have everlasting life. So ang sumasampalataya kay Kristo mayroong buhay na walang hanggan. Hindi sinabi dito ang mabuti, ang mabait, di ba? Hindi sinabi dito kaanib ng sa relihiyon, hindi po. Kundi ang sabi po dito, ang sumasampalataya sa anak ay mayroong buhay na walang hanggan, and I will raise him up at the last day. Akin siyang bubuhayin, ipapangon sa huling araw, o ito yung araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. So mga kapatid, mga minamahal, preach the word for you, for us to be rooted in faith in Christ, upang tayo mag-ugat, lumalim, tumibay, tumatag sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. And then upang tayo mag-ugat, lumalim dito sa church, in the church. Ang iba, hindi pa ganun ka-rooted. Kasi kung sila talagang rooted kay Kristo, kung sila talagang rooted sa pananampalataya, titiisin nila yung init na yan. At aatin muna ng pagsamba. Titiisin muna nila ang kanilang pag-aantok at aatin muna at makikinig ng salita ng Diyos. Kung inaantok, marami namang paraan. Uminom ng tubig, uminom ng kape, kahit latak na. Mas maganda nga yung latak na, magigising ka eh. Diba? So, maraming paraan para hindi antukin sa loob ng church. Amen po ba? Amen. So, ako talaga aminin ko sa inyo. Inaantok din po ako. Pero sabi nga, preach the word. Kung kayo inaantok, mag-antukan tayo. Okay? So, hindi sila rooted. Sapagkat tunay na talagang kung sila po'y rooted, aatin pa rin sila ng prayer meeting. Kaya salamat. Meron tayong bisita. Bisita na nga eh. Kung sino pa yung bisita, siya pa yung maatin maghapon. Sino pa yung hindi taga rito sa church? Kung sino pa yung hindi member ng JCBBC, siya po yung maatin ng maghapon. Purihin si Brother Romel. Diba? Praise the Lord. Thanks be to God. Then, nandyan din po si Sister Ria. So yun po mga kapatid, to be rooted in the church, to be rooted in the ministry. So, kakampi.
Baby na da. Kakunti talaga ang rooted. Tingnan nyo. Na talagang sa simula, masigasig sa choir. Pero tumatagal, nawawala sa choir. Sa simula, talaga nagbabasa ng Bible. Pero pagtagal, nawawala na ng gana. Sa simula, talaga nagpe-pray. Pero nung tumatagal na, hindi na nagpe-pray. So mga kapatid, mga minamahal, for us to be rooted. Bakit kailangan talaga? So kung hindi ko po ito ipapangaral, kung hindi ako mangangaral, kung titigil ako sa pangangaral, hindi ako tatatag. At kaya nga po sinasabi ko sa inyo, hindi ko kailanman pwedeng sabihin na ako'y matatag na. Kasi baka pamaya ako mabuwal. Verse 2. Ang sabi pa rin po ng 2 Timothy chapter 4, verse 2, preach the word, be instant in season, out of season, rebuke. So, preach the word to rebuke. Kaya nga talagang minsan, hindi lamang po minsan talagang masakit ang preaching. Bakit maraming Kristiyano nasasaktan? Kasi yan po yung ingredients ng preaching. Kailangan nire-rebuke. So, kailangan ipinipreach yung kasalanan. Dapat ay talaga mayroong pagsaway sa kasalanan. Ang preaching ay hindi ito sugar coating or sugar coated. Diba? So, nandun po yung pagre-review. Kaya talagang maraming Kristiyano ang nasasaktan. Kaya nga minsan, meron ditong umattend, bisita, ay dahil pinipreach natin kung ano ang kasalanan, ay hindi ko naman alam na ganun siya, hindi na siya bumalik. Buti pa nga si Brother Marlon Diba? Nung si Brother Marlon ay first time na umattend sa Baptist Church, galit na siya doon sa nag-preach. Bakit parang kilala yata ako ng pastor na ito? Abay, puro patama sa akin Pamaya, tatamaan ka. Pero laking pasasalamat ni Brother Marlon na siya ay naka-attend sa Baptist Church at dumating din sa kanya, naunawaan niya na talagang hindi naman siya pinatatamaan sa preaching. So talagang ang preaching lagi kong mayroong pagsaway sa kasalanan, to rebuke, sapagkat ang Diyos ay hindi natutuwa sa kasalanan. So malinaw po, ang kasalanan ay pagsusugal, ang kasalanan ay mga pagsasabog na yan, ang kasalanan din po yung mga STL na yan. Kasi ang Diyos, sa Diyos ay sigurado. Sa Diyos ay walang pakasakali. Amen po ba? Amen. Ang gusto ng Diyos sa ating tayo sa Kanya umasa, sa Kanya tayo magtiwala, sa Kanya tayo humingi, hindi sa STL, hindi sa loto, hindi sa mga Bombay. Amen po ba? Kaya ako'y nagpapasalamat na dati akong lasenggo, pero salamat, ngayon ay mag-iinom ng kape. Kaya pamaya, ang hanap ko pa rin ay kape. So mga kapatid, to review kung bakit talaga. So ito po'y nagpa-bounce back sa akin. Kapag ako po'y nangangaral sa inyo, bumabalik din sa akin. Tinatamaan din po ako. So yun po yung panganuan dahilan bakit kailangan talagang huwag tumigil sa pangangaral ng salita ng Diyos, to review, upang sawayin tayo sa mga bagay na mali sa paggawa ng kasalanan. Then verse 1, tingnan po natin ang verse 1. Sabi po ng verse 1, I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at His appearing and His kingdom. So mga kapatid, preach the word for them to be ready, for us to be ready, upang tayo po'y maging handa sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? So, kung ano ang tinuturo ng Bible, yun pa rin po ang aking ituturo ngayon. Kung sinabi ng Bible na salita ng Diyos, malapit na, hindi ko po yan kukontrahin. Talagang malapit na po bumalik ang Panginoong Jesus. Dapat maging handa tayo sa Kanyang pagbabalik. At alam naman po natin na talaga sa Kanyang pagbabalik, ang kukunin lamang niya
ay yung mga sumampalataya sa Kanya. 1 Thessalonians chapter 4. Tingnan po natin ang ating book Bible. Sa 1 Thessalonians chapter 4. Kaya yung mga hindi sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus, na hindi nila tinanggap si Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas, sila po ay maiiwan dito at dadanasin nila ang 7 taong kahirapan. So napakatindi po ng mangyayari sa 7 years tribulation. Verse 13, 1 Thessalonians chapter 4, verse 13, "But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not." Huwag kayong malungkot, even as others which have no hope. Na huwag tayo maging katulad ng iba na walang pag-asa. So tayo ay hindi hinahayaan ng Diyos na maging mangmang. Kaya nga po nandito ang salita ng Diyos, patuloy na ipinapangaral kahit walang makinig, kahit walang maniwala, kahit walang sumunod. So ipinapangaral ang salita ng Diyos upang tayo ay maging handa sa pagbabalik ni Kristo. Then verse 14, "Sapagkat kung tayo nananampalataya na si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, even so them also, at sila na mga sumampalataya sa Kanya ng mga natutulog o namatay na sa ating Panginoong Hesus, will God bring with Him," ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. So, sinabi ng Bible ay yung mga sumampalataya. Kaya mga kapatid, mga minamahal, maaaring sa pangangaral ng salita ng Diyos, mayroong criticism. Meron talagang hindi naniniwala at talagang nagagalit ang mga tao kapag nangangaral ka ng salita ng Diyos. Ganun pa man, preach the word for us, for them to be ready. In Christ appearing, to be ready upang maging handa sa pagpapalik ni Kristo. Upang maging handa. Ang paghandaan natin, higit sa lahat, ay ang pagbabalik ni Kristo. Tingnan natin kung ano ang mga bagay na ating nagawa na para kay Kristo. At dagdagan pa natin ang mga bagay na dapat natin gawin para sa Diyos kay Kristo. Alisin natin ang mga bagay na makakasira sa ating pagkatao bilang mga Kristiyano. So ano ba yung makakasira sa ating buhay? Bisyo. Di ba? Ano sabi ng Efeso chapter 5 verse 18? "At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan." Ako dati akong lasing ko at talaga tayo pa kami dati ng pag-inom. Nag-inom kami ng Rizal. Kasama ko yung aking best friend. Tatrabaho pa ako dati sa Honda. So talagang yung aking best friend doon sa Rizal ay nakasagi ng bata. Ngayon siya po'y pinagtulungan. Eh talaga namang barako nga eh. Kahit nag-iisa, sumugod. At naghahanap talaga ng away. "Labas kayo! Labas sa matapang!" Bakit ko nasabi yon? Sapagkat ako'y lasing. So ang alak ay pinagmumulan ng kaguluhan. Ang alak ay pinagmumulan ng sakit sa katawan. Nakakalungkot ang ibang tao, titigil lamang sa pag-inom ng alak kapag sinabi ng doktor. Kaya yung kanilang pera ay nauubos na sa pagpapagamot. Trabaho ng trabaho. Tapos bisyo naman ng bisyo. Kaya tuloy ang kanilang inipon na naubos na sa pagpapagamot. So to be ready in Christ appearing. Hindi nais ng Diyos na tayo matagpuan sa sabungan sa Kanyang pagbabalik. Hindi nais ng Diyos na tayo matagpuan wala dito sa bahay-sambahan sa Kanyang pagbabalik. Hindi nais ng Diyos na tayo matagpuan doon sa beach sa Kanyang pagbabalik. Hindi nais ng Diyos na tayo matagpuan doon sa mga kasino sa Kanyang pagbabalik. Ang nais ng Diyos kapag siya'y bumalik, nandito tayo sa Kanyang gawain, sa Kanyang bahay-sambahan. Sabi ng Hebrews chapter 10 verse 25, "Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching."
as we see the day approaching. Malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Handa ka na ba? So to be ready in judgment seat of Christ, preach the word. To be ready in the judgment seat of Christ. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Sabi po ng mga talata, 2 Corinthians chapter 5 verse 10. For we must all appear in the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body. Mga kapatid, maaari ang ibang tao sa mundong ito kapag nananalo sa sabungan, kapag nananalo sa 41, sa Tong-It, sa Pusoy Dos, alam ni Pastor Kasi yan po ginagawa ko yung dati, kaya alam ko yan. Yung mga 41, Pusoy Dos, Lucky 9, Tong-Its, alam ko yan. So, masarap sa pakiramdam, masaya kapag nananalo. Di ba? Pero ang tanong, gagantihan ba ng Diyos yung mga bagay na yan sa ating pagharap sa Kanya doon sa langit? Sabi dito, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he had done, whether it be good or bad. Mga kapatid, hindi yan gagantihan. Kaya, nais ng Diyos, bakit dapat ipakaral ang salita ng Diyos for us to be ready. Oo, masipag ka sa trabaho, na kahit araw ng linggo, trabaho ka ng trabaho. Ang tanong, ito ba'y gagantihan ng Diyos sa atin pagdating sa langit? Di ba? So, ang sabi ng Panginoon sa Hebrews chapter 10, verse 6, kung hindi ako nagkakamali, o chapter 6, verse 10. Tingnan nga natin, Hebrews chapter 6, verse 10. Hebrews chapter 6, verse 10. Kung hindi po ako nagkakamali. Chapter 6, verse 10. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Hindi lilimutin ng Diyos ang iyong ginawa at na mayroong pagpapagal ng pag-ibig which they have showed toward His name. Ang hindi lilimutin ng Diyos ay kung ano ang ating ginawa para sa Kanya. Hindi yung para sa ating sarili, kundi para sa Kanyang pangalan. At sabi po dito, towards His name, in that ye have ministered to the saints and to minister. Kung ano ang ating ginawa sa Kanyang mga anak, doon sa mga banal, to the saints and to minister. Ito po ang hindi niya lilimutin. Ito ang Kanyang gagantihan sa ating pagdating doon sa langit. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung bakit ipinapakaral ng salita ng Diyos upang tayo maging handa. For us to be ready in Christ appearing in the judgment seat of Christ last. Balikan po natin ang 2 Timothy chapter 4, verse 8. Verse 8. Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love His appearing. Preach the word to receive a reward. Upang tayo po ay tumanggap ng reward. Ang reward ay sa langit. Wala pong reward sa impyerno. Wala pong reward sa impyerno. Sa impyerno ay ito po ay walang hanggang pagdurusa or walang hanggang kaparusahan, sapagkat sa impyerno ay mayroong apoy na hindi namamatay. Yan po ang impyerno. Sa impyerno ay wala na pong second chance. Sa impyerno, magsisi ka man ay huli na. Sa impyerno, kahit ipagsigawan mo pa na ikaw ay sasampalataya na sa ating Panginoon Jesus, kahit ipagsigawan mo na tatanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi ka na makakaalis sa impyerno. Yun ang impyerno. Wala na po yung second chance. Wala po yung ibang pintuang palabas.
Merong daang papasok. Yun ang impyerno. Pero wala siyang daang palabas. Kaya mga kapatid, mga minamahal, to receive a reward, ang gantimpala ay sa langit. At para nga tayo po ay magkaroon ng gantimpala, kaya ito po ay pinapangaral ang salita ng Diyos. At sabi nga po ni Pablo sa Roma chapter 1, verse 14, kaya kailangan preach the word, sapagkat kung hindi ko po ipapangaral sa inyo ang salita ng Diyos, ako ay mayroong utang sa inyo. Sabi po ng Roma chapter 1 verse 14, I am debtor both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. So, kung hindi ako mangangaral ng salita ng Diyos, kung ako'y titigil sa pangangaral ng salita ng Diyos, lalabas na ako ay may utang sa inyo. Una, magiging utang ko sa mga tao ay yung kaligtasan. Yun ang aking magiging utang sa kanila. At lahat yan ay kita ng Diyos. Kaya talagang sana yung shall we lose the harvest na umuusap sa ating lahat. How can we deny that we had our chance now, today? Meron tayong pagkakataon na ibahagi yung kaligtasan. Pero anong ginawa natin? Nakipagmarites. Nauubos ang oras sa pakikipagmarites. Diba? So anong ginawa natin? Nauubos yung oras sa paglalaro ng ML. Kalaro mo sa ML. Lagi mong kalaro sa ML. Pero hindi mo ibinahagi yung kaligtasan. So lalabas na tayo, sabi dito, I am debtor. Tayo ay may utang. Kaya mga kapatid, mga minamahal, to receive a reward, sapagkat hindi sila tatanggap ng reward doon sa impyerno. Ang reward ay sa langit. So mga kapatid, for us to receive a reward, balikan po natin ang 2 Timothy chapter 4, verse 11. Verse 11, sabi po dito, only Luke is with me. Take Mark and bring him with thee, for he is profitable to me for the ministry. So for us to receive a reward, we need to be profitable. Mga tao ngayon, hindi nag-iisip kung paano sila magiging kagamit-gamit sa gawain ng Diyos ni Kristo. At nakakalungkot, maging ang mga Kristiyano ay hindi nag-iisip, nagtatanong, paano kaya ako magiging kapakipakinabang sa gawain ng Diyos ni Kristo? Maaaring isa sa dahilan kaya hindi sila nagtatanong at nag-iisip. Maaaring sinasabi nila, ay kay pastor naman yan, bahala na si pastor dyan. Ito po ay hindi aking gawain. Ito po ay sa Diyos kay Kristo. Kung bakit tayo po ay nakakapagpatuloy, bakit ito po ay nababayaran, itong bahay-sambahan, ito po ay sa Diyos, hindi po ito akin. Hindi po ito atin. Ito po ay sa Diyos. At sabi nga po, uulitin ko lamang po ulit sa inyo, kung ito ay negosyo, matagal na itong nagsara. Yon ang sinabi ni Pastor Ernie. Ay naku Brad, kung ito'y negosyo, matagal na itong nagsara. Bakit? Sapagkat kung ano yung naranasan ni Pastor Ernie, yun din naman po ang nararanasan dito. Bakit? Lagi pong deficit. Ganun pa man, deficit man, kulang man yung ating tithes and offering, biyaya ng Diyos, nakakabayad tayo. 3 years na tayo nakakabayad dito sa bahay ng Panginoon at 3 years and 1 month plus yung ating down payment. So biyaya po ng Panginoon. Maaaring kakaunti tayo dito, hindi tayo ganun karami. Maaaring dito ay hindi naman, sino ba mayaman? Meron bang mayaman dito? Wala. Pero sa biyaya ng Panginoon, tayo po ay nakakabayad. Meron pa tayong tricycle, 1.7 weekly. So sa loob ng isang buwan, kayo na mag-compute yung magaling sa math. Diba? Meron pa tayong worker.
So mga kapatid, mga minamahal, we need to be profitable. Sapagkat kung hindi naman tayo kapakipakinabang sa gawain ng Diyos, paano tayo tatanggap ng reward? We need to be passionate. So passionate means magkaroon tayo ng malalim na pag-ibig sa gawain. Magkaroon tayo ng malalim na pag-ibig sa Diyos kay Kristo. Verse 2, sabi nga po dito, preach the word, be instant in season, out of season. So si Pablo, nandoon ang kanyang malalim na pag-ibig sa Diyos kay Kristo. Nandoon ang malalim na pag-ibig ni Pablo sa gawain ng Diyos. Kaya talagang sinasabi dito ni Pablo, preach the word, be instant in season. Even though there is a persecution, preach the word. So si Pablo inuusig, papatayin na nga. Ito na yung kanyang last will testament. Preach the word pa rin. Ang kanyang pinapangaral, kahit siya'y nakakukulong, preach the word. So ibig sabihin, malalim po ang pag-ibig ni Kristo, ay ni Pablo. Malalim ang kanyang pag-ibig. Ang mga tao hanggang salita lang. Mahal nila ang Diyos. Pero nasan sila? Kapag araw ng linggo, ano ang kanilang ginagawa kapag araw ng linggo? Verse 9 and 21, sabi po ng verse 9 and 21, do thy diligence. Maging masipag po tayo sa gawain upang tayo'y tumanggap ng reward. Bawal ang tamad. 21, sabi po ng verse 21, do thy diligence. Inulit pong ulit ang verses 21. So dito po mga kapatid sa ating pong binasa, si Demas ay hindi po rooted sa salita ng Diyos. Kaya nga sabi dito, for Demas had forsaken me. Diba? So talagang hindi po siya rooted. Kaya mga kapatid, sana tayo pong lahat ay maging rooted sa salita ng Diyos sa ating pananampalataya. Maging rooted tayo sa ministry, sa katotohanan, sa kay Kristo. And then sa pagtatapos po mga kapatid, mga minamahal, preach the word even though there is poverty. Naranasan ni Pablo ang kahirapan, but still, he preached the word. There is persecution, there is pain, there is criticism, but still, Paul preached the word. So patuloy pa rin niyang ipinangaral ang salita ng Diyos. At sabi nga po ng verse 16, at my first answer, no man stood with me, but all men forsook me. Lahat ng tao, iniwan ako. Sakit naman ano. Walang sino man, no man, ang tumayo sa akin. But all men forsook me. I pray God that it may not be laid to their charge. Ako'y nanalangin sa Diyos na huwag itong singilin sa kanila ang kasalanan ito. So, ang iwan, ang gawain, iwan ang mananampalataya, ibig sabihin, kasalanan din ito. Amen? So, preach the word. Though there is a problem, lahat tayo may problema. Lahat tayo mayroong sakit na nararamdaman. But still, we need to preach the word. We need to worship God. No one believe? Preach. No one stay? No one obey? Preach. To God be the glory. Tayo po'y tumuloy. Tayo po'y umuko, pumikit. Tayo po'y manalangin. Ang maraming Diyos sa langit, muli, salamat. Salamat po sa inyong pong banal na salita. Tunay na inyong pong banal na salita, buhay at makapangyarihan. Sapagkat every time na ito'y aming binabasa, every time na ito'y aming inaaral, kami po ay nasasaktan. Nasasaktan sapagkat mayroong mga bagay na mali na aming ginagawa. Nasasaktan sapagkat itinutuwid mo po kami sa mga bagay na nais mo na dapat naming lakaran. Salamat po. Iningatan mo ang iyong banal na salita.
Tunay na ito'y higit pa sa anumang kayamanan sa mundong ito. Salamat, mayroon pong patuloy na nangangaral ng salita ng Diyos. Salamat, mayroon pong nangangaral na hindi natatakot ipangaral ang kasalanan. Hindi natatakot na magsaway sa kasalanan. Salamat, sapagkat ang salita mo, aming Diyos, aming Panginoon, nagtuturo sa amin paano kami mamuhay na may kabanalan. Paano kami mamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Gamitin mo po kami upang patuloy na may pahayag, may kalat ang inyong pong banal na salita. Gamitin namin lahat ng resources na mayroon po kami. Ang social media, ang Facebook, ang YouTube. Pwede po itong maging resources para ipangaral, ikalat ang inyong pong banal na salita, ang katotohanan. Salamat po, aming Panginoon, binago mo ang aming buhay. Salamat sa kalakasan spiritual na patuloy mo pong ibinibigay sa amin. Pagpalain mo po, Ama, ang buhay ng bawat isa. Pagpalain mo po ang bayan ng mataas na kahoy. Pangunahan mo po ang mga nanunungkulan sa bansang ito. Dalangin po namin sila po ay magkaisa, sila po ay magtulungan, sila po ay magmahalan, sila po ay maglingkod na may katapatan. Kilusin mo po sila na sila po ay huwag maging kurap sa bansang ito. Maraming salamat po. Umaasat na nananampalataya, inyo pong didinggin ang aming panalangin. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.